Tayo po ay yumuko at manalangin sa gabing ito. Lord, salamat o Jesus sa panibagong gabing ito na binigay niyo po sa amin. Panginoon, salamat na meron kaming oras at panahon na makapakinig na inyo po mga salita. Dalangin po namin, Lord God, na malayang kumilos sa mga espiritu sa aming kalagitnaan kung saan man po ng sulok ng bansa kami naroon. Alam namin, O Father God, na kasama ka po namin, Panginoon, at ikaw ang siyang patuloy na mangungusap sa amin. Ikaw ang siyang patuloy na kakatagpo kung ano man po mga prayer request namin, mga issues, mga concerns, mga pinagdadaanan po namin sa buhay, Panginoon. Alam namin, Lord God, na kayo po, Lord Jesus Christ, na maglilid po sa amin sa mga bagay na kailangan po at tama po namin gawin. Kaya Lord, salamat sa inyo, Lord God, ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral natin tonight sa ating ika-110th Bible Study Online, Unveiling Easter Sunday, a Christian Bible Study. So atin pong muling pag-aaralan, muli po nating aalalahanin ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. And as we know, after 3 days, Jesus Christ rose again from the dead. So yung Easter Sunday po na sineselebrate natin ngayon is a pivotal event in Christian faith, commemorating the resurrection of Jesus Christ. Isang bagay na nagsiseparate po sa atin sa ibang paniniwala. Ang Diyos natin pinaglilingkuran ay buhay. Amen. Siya po ay namatay sa cross para po tayo po ay iligtas, para magkaroon po tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. And at the same time, hindi po nanatiling patay si Jesus Christ sa cross. After 3 days, nag-resurrect from the dead yung ating Panginoon. So it holds significant theological and historical importance, marking the culmination of Jesus' earthly ministry and affirming the core tenets of Christianity. Understanding the historical context and employing hermeneutics can deepen our appreciation and application of the Easter narrative. In this Bible study, mag-explore po tayo ng 5 key points related sa Easter Sunday, sa Linggo ng Pagkabuhay, drawing from historical context and employing sound hermeneutical principles. Easter Sunday falls within the broader Jewish celebration of Passover. Yung Passover na tinutukoy po dito, it is a festival commemorating the Israelites' liberation from slavery in Egypt. Nung yung mga Israelita po ay pinalaya po ng ating Panginoon sa kamay ng mga Ehipto. Jesus' crucifixion and resurrection occurred during Passover, imbuing Easter with rich historical significance. Understanding the Jewish background provides crucial context for interpreting Easter events. So, yung 5 points na gusto po natin pag-aralan tonight, ito na po, simulan po natin yung una, fulfillment of prophecy. Jesus' resurrection fulfills Old Testament prophecies such as Psalm chapter 16 verse 10, where David prophesies about the Messiah decay. Ayan. So, ito po, kung makikita po natin, na-prophesy na po na yung ating Panginoon in the Old Testament time na ililigtas ang humanity and then ipapako siya sa cross and after 3 days, He will rose again from the dead. And then sabi dyan, pinrophesy na hindi po mananatiling patay yung ating Panginoon. Easter Sunday validates Jesus' identity as the promised Messiah, fulfilling prophecies that affirm His divine mission. Yan. Sabi nga ng Awit, chapter 16, verse 10, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. Ang tinutukoy dito yung ating Panginoong Heso Kristo. Unlike tayo, as we know, tao kasi tayo, when we die, syempre maagnas tayo. Pero ang ating Panginoon, si Jesus Christ, 100% man and 100% God, hindi siya nakaranas ng kamatayan at hindi niya mararanasan yung kamatayan katulad ng nararanasan nating mga tao. Kaya sabi nga ng verse, diba, hindi tutulutan ang mahal mo ay masadlak, referring to Jesus Christ, sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. Kaya nga ito ay very powerful. Lagi kong sinasabi po sa inyo
na yung Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi siya nanatiling patay. Buhay po ang ating Diyos. Amen. Kaya nga, mali yung connotation na after laging kapag Biyernes Santo, patay ang Diyos. Hindi po. Inaalala lang natin yung tinapos na gawa ng ating Panginoon. Our Father, Jesus Christ, is now seated at the right hand of the Father in heaven. Yan. Ano pa po yung point number 2? Point number 2 refers to typology. The Passover lamb in Exodus foreshadows Jesus as the ultimate sacrificial lamb whose blood brings redemption. So kung maalala po natin in the Old Testament time, 'di ba? Nilagay po yung dugo ng tupa doon sa hamba, doon sa pintuan. At dahil doon hindi po nakapasok yung angel of death para patayin yung mga panganay na anak na lalaki ng mga Israelites. Amen. So doon po pinapakita yung foreshadow na gagawin ni Jesus Christ in the New Covenant. Na si Jesus Christ na yung ating ultimate sacrificial lamb na enough na para tayo ay ma-redeem sa ating mga kasalanan, para po tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Bagamat in the physical, mamamatay tayo, pero tandaan mo, immortal yung ating spirit. And yung ating pong spirit, yun po yung nagiging born again. At nung tinanggap natin si Jesus na Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Recognizing typology enhances our understanding of Jesus' sacrificial death and resurrection, revealing God's redemptive plan throughout history. At ito pong tinapos na gawa ni Jesus Christ still applies even today. Kung tayo natanggap na natin si Jesus sa Panginoon, tagapagligtas ng buhay natin, it's our accountability naman to share the gospel to others para sila man din maka-experience ng kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon. Yan. So, ang ibig sabihin ng agnos ng Pasko or tupa ng Pasko or directly translate to Passover lamb in English, it refers to the sacrificial lamb that was central to the Passover celebration in Jewish tradition and is symbolically linked to Jesus Christ in Christian theology as the ultimate sacrificial lamb. And sineselebrate pa rin po ito ng mga Hudyo as part of their tradition na nilampasan sila ng angel of death kasi nga naglagay po sila ng dugo ng tupa dun sa kanilang pintuan. So that's how our God the Father saved them. Tayo naman in the New Covenant time, naunawaan natin that is the symbol of what Jesus Christ did on the cross. Yung dugo ng ating Panginoon, yun yung nasa ating hamba, yun yung nasa ating buhay. Kaya nga nakikita sa atin ng Diyos Ama, we are holy, we are righteous, at marapat tayo sa paningin ng Panginoon. Ayan. Point number 3, this is very common, the Roman crucifixion. So as we know, alam natin na crucifixion was a common Roman method of execution reserved for criminals and rebels. So kumbaga sa atin, mga lethal injection, as you know, sili electrica, sa Roman Empire, ang paraan nila ng pagpaparusa sa mga kriminal, mga rebelde is through crucifixion. Dito, it highlights Jesus' willingness to bear the weight of humanity's sins. Hindi naman talaga nagkasala ang ating Panginoong Hesukristo, di ba? Blameless siya, perfect siya. Pero His willing, ginawa niya, pinatunayan niya yung pag-ibig niya sa bawat isa po sa atin nung siya'y nagdala ng kasalanan ng humanity. Kaya nga, nagkaroon ng Passion of Christ. Kaya nga napako si Jesus Christ sa cross para yung mga kasalanan natin pasanin ng ating Panginoong Hesukristo at magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So Easter Sunday underscores Jesus' sacrificial love, enduring Roman crucifixion to reconcile humanity with God. Ayan. Imagine walang kasalanan si Jesus Christ, pero inoffer niya yung life niya for us na hindi pa naman talaga nakikilala si Jesus na Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. Amen. So tayo po, bagamat tayo yung mga tao na nag-crucify din kay Jesus Christ sa cross, pero ginawa pa rin ng Lord na isacrifice ang sarili niya dahil nga sa pag-ibig niya sa bawat isa po sa atin. So that is true selfless love. Amen. Ganun po kadakila, unconditional love ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Sabi nga ng Galatia chapter 3 verse 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat,
isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Amen. So dito pinapakita lang na we're already free from the laws, from the commandments. Amen. Tinapos po yan ni Jesus Christ kasi nobody is capable of fulfilling the law. Walang sino man ang nakarating sa kaluguran ng Panginoon dahil doon wala talaga tayong paraan na makalapit sa Diyos Ama kasi ang Diyos Ama natin ay banal. Amen. Kaya nga inoffer ni Jesus Christ yung life niya para maging bridge natin, maging daan natin siya, mediator natin to us man, to God the Father. At siya yung naging isinumpa na punong kahoy. Amen. Kasi nga, yung ginagawa nila before, kapag ikaw ay kinocrucify, ikaw ay isinumpa yung lahat ng binibitay sa punong kahoy kasi nga makasalanan ka. Pero si Jesus Christ, perfect, walang kasalanan. Hinandle niya, hinold niya lahat ng mga kasalanan ng tao in the cross. It underscores the belief that through His death, Jesus bore the weight of humanity's sin and broke the power of sin and death, offering salvation to all who believe in Him. Ang ganda, no? So, hindi lang nagtagumpay ang Lord na mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, pero even yung kamatayan, pinagtagumpayan ng ating Panginoon. After 3 days, He rose again from the dead. Kaya nga napakamakapangyarihan ng ating Diyos. Amen. Yung ibang Diyos, mga tao lang yon, namatay sila, hindi sila muling nabuhay. Like si Mary, si Peter, yung mga priest na meron tayo or even pastors, lahat po tayo ay mamamatay pero hindi ulit tayo mabubuhay. Pero si Jesus Christ, He rose again from dead after 3 days. Yan. Point number 4, victory over death. Example nito, Jesus' resurrection symbolizes victory over sin and death, offering believers the hope of eternal life. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 55. Easter Sunday signifies triumph over the grave, affirming Jesus' power to grant eternal salvation to all who believe in Him. Ito tandaan mo ha, nung tinanggap mo na si Jesus na Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, tandaan mo na pinatawad na lahat ng kasalanan po natin, past, present, and future sin. Sa paningin ng Diyos Ama, tayo pong lahat ay holy na, blameless na. Kasi we're wearing the righteousness of Jesus Christ. Ang nakikita sa atin ng Diyos Ama, si Jesus. At dahil doon, meron tayong assurance na meron na tayong life after death. Meron tayong buhay na walang hanggan, nakapiling ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Sabi nga ng 1 Corinthians 15 verse 55, nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ng iyong kamandag? Kasi nga, even death, tinalo na pagtagumpayan ng ating Panginoong Heso Kristo. At dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran, He rose again from the dead after 3 days, makakaasa rin tayo na when we die, merong life after death. Amen. Tayo po ay, yung ating spirito, pupunta sa kalangitan kasama ang Panginoon at bibigyan din tayo ng Diyos ng glorious body, sabi ng Revelation. Point number 5, witness testimony. The Gospels record eyewitness testimonies of Jesus' resurrection appearances, providing credible evidence of the event's historicity. Kaya nga mahalaga na nag-aaral tayo ng Word of God, nagbabasa ng Bible. Kasi honestly, maraming mga paniniwala, hindi sila naniniwala na si Jesus Christ hindi muling nabuhay. Praise the Lord, marami tayong ebidensya na magpapatunay na si Jesus Christ, He rose again from the dead after 3 days. At lahat po yun, naroon po yun sa Bible. Napakahalaga na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Readily available po ang Bible for us. Basahin po natin para lumago ang ating pagkaunawa sa mensahe ng biyaya ng ating Panginoong Yesus. Easter Sunday's realities affirmed by the testimony of those who encountered the risen Christ, solidifying the foundation of Christian faith. Yan. Basahin ko po sa Luke chapter 24 verses 36 to 43. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila ay nakakita sila ng multo. Amen. Ito yung time na si Jesus Christ after 3 days, He resurrected from the dead, di ba? Kaya't sinabi ni Jesus, "Bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyong aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo." 'Di
ba? Habang sinasabi niya ito, ipinapakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Verse 41, parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha. Kaya tinanong sila ni Jesus, may pagkain ba kayo riyan? Verse 42, siya'y binigyan nila ng isang hiwa ng isang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harap nila. Amen. Napakaganda, no? Ibig sabihin, this is a manifestation and evidence na si Jesus Christ, after 3 days, He rose again from the dead. Napagtagumpayan niya ang kamatayan at pinakita diyan, humingi pa siya ng pagkain. At kinain ng Lord yung pagkain sa harapan ng mga taong ito, sa harap ng mga alagad. Nakakalungkot lang yung mga alagad na ito, bagamat sinasabi na ni Jesus Christ sa kanila na siya ay muling mabubuhay after niyang mapako sa cross, hindi nila pinaniwalaan. Amen. Naniwala na lang sila nung nakita nila ang ating Panginoon. Kaya nga alam nyo, church, mapalad tayo. Hindi man natin talaga physically nakita si Jesus Christ, pero naniniwala tayo by faith na si Jesus Christ napako sa krus, after 3 days, He rose again from the dead, at yung sino man natatanggap sa Kanya na Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay, mapapatawad sa kanyang mga kasalanan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga nakalagay yan sa Bible, mapalad yung mga tao like us na hindi tayo naniniwala sa pamamagitan ng nakikita ng ating mga mata, pero inaasahan natin yung mga bagay na mangyayari because of our faith to our Lord and Savior Jesus Christ. Sabi rin ng John chapter 20 verses 19 to 20, kinagabihan ng araw ding iyon na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, supainyo ang kapayapaan. Pagkasabi nito, ipinakita niyang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nilang Panginoon. So itong kaninang verse na binasa ko nasa Luke chapter 24, and now I'm presenting to you John chapter 20 verses 19 to 20. So there are a lot of evidences in the Bible na pinapakita talaga yung tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. So in our conclusion tonight, Easter Sunday transcends mere historical event. It encapsulates the core of Christian faith, the death and resurrection of Jesus Christ. So napakahalaga na klaro to sa'yo. Si Jesus Christ namatay sa cross, yes, pero after 3 days, He rose again from the dead. By delving into historical context and employing hermeneutics, we glean deeper insights into the significance of Easter. As we reflect on Jesus' sacrificial death and triumphant resurrection, may our hearts be stirred with gratitude and awe, experiencing the fullness of redemption and eternal hope found in Him. So sana ngayon, inalala natin nag-Holy Week, diba? So sana patuloy na na-stir up yung puso natin. Andun yung pagtanaw natin ng utang na loob sa tinapos na gawa ng Lord, that we are thankful. Andun na namamangha tayo sa ginawa ng Panginoon at patuloy nating ini-embrace yung kaligtasan na inoffer ng Lord, tinanggap natin sa ating mga buhay, at andun yung pag-asa natin. Amen. Kasi alam natin na yung Diyos natin pinaglilingkod na all-knowing God, all-powerful God, may mga bagay sa buhay natin na maaring marami tayong questions. Hindi natin alam ang kailangan natin gawin. We don't know bakit nangyari yung mga bagay na ito sa ating buhay. Pero tandaan po natin, we can always find hope sa ating Panginoon. Minsan darating na lang sa situation na after a year, after months, makikita mo na lang, oo nga no, napagtagumpayan ko ito because of the grace of God. Amen. Kaya napakahalaga lang na patuloy tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. So for our application, gusto ko kayong turuan na sana hindi lang natin inaalala yung tinapos na gawa ng Panginoon, pero magkaroon to ng manifestation sa ating mga buhay. Number 1, sabi ko, personal reflection. Take time to reflect on the significance of Easter in your own life. So sana gawin mo to in your own quiet time with the Lord. Alalahanin mo, mag-reflect ka, ano ba yung kahalagahan ng resurrection ni Jesus Christ from the dead sa aking buhay. Consider how Jesus' resurrection impacts your faith journey and relationship with God. Allow the truth of Easter to deepen your appreciation for God's love and salvation. Yung maalala mo na, o nga no, mahal na mahal ako ng Panginoon, niligtas ako ng Panginoon, ma-appreciate mo
yung kabutihan, yung kagandahang loob ng ating Panginoon. Hindi yung mga pangit or hindi maganda nangyayari sa ating mga buhay. Point number 2 sa ating application, study scriptures. Engage in a deeper study of the Easter narratives in the Gospel. Simulan mo magbasa ka sa Matthew, Mark, Luke, John. Amen. Use the historical context and hermeneutical principles discussed to gain a richer understanding of the events leading up to and following Easter Sunday. Kasi habang inaaral mo tong 4 Gospels na to, dyan mo makikita yung ministry ni Jesus Christ. Dyan ma-establish yung pananampalataya mo kay Jesus Christ. Dyan mo makikita talaga na si Jesus Christ niligtas tayo sa ating mga kasalanan at meron na tayong buhay na walang hanggan. Dyan mo makikita yung story na si Jesus Christ hindi lang namatay sa cross pero after 3 days, He rose again from the dead. And application number 3, commemoration and celebration. So we should participate in Easter Sunday services. Yang kanina ginawa po namin yan sa simbahan earlier. I hope nakadalo rin tayo ng gawain ng Panginoon. Ako yung umawit para sa nag-worship leader po tayo kanina by God's grace, and ako rin po yung nag-deliver ng mensahe ng ating Panginoon. So we participate in Easter Sunday services and celebrations within our Christian community. So kung meron ka ng simbahan, yan, kung meron ka ng local church, patuloy ka sa Panginoon. Sa local church na yan, magpalago ka. Kung wala ka pang local church, hanap po tayo ng local church na gagamitin ng Lord para tayo po ay lumalim ang ating relasyon sa Kanya. So use this time to worship and praise God for the victory won through Jesus' resurrection. Share the Easter story with others and invite them to experience the joy of salvation. Diba ikaw nakatagpo ka ng lunas dun sa sakit at karamdaman, isi-share natin yan sa iba. In the same way, the salvation na na-receive natin, the joy that we receive from the Lord, we should also share that one to others as well. We can invite them into Bible studies like this online, diba? Free naman po ito. So anyone can join, can attend, can listen to. At ikaw din, pwede ka mag-share ng message to others as well. At syempre, ikaw din in your quiet time, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka sa Panginoon, mag-play ka ng mga Christian songs, at patuloy na maniwala at manampalataya ka sa Panginoon. Application number 4, application of typology. Identify typological parallels between Old Testament narratives such as the Passover lamb and Jesus' death and resurrection. So dito gusto ko lang na-emphasize sa inyo na yung lahat na mababasa mo sa Old Testament, hindi man literal or physical na andun si Jesus Christ, pero dapat makita mo na naroon si Jesus Christ. Amen. That is the representation of things to come, the shadow of the new covenant. Allow these connections to deepen your appreciation for God's overarching plan of redemption and how it unfolds throughout Scripture. Kasi kung babasahin mo talaga yan from Old Testament to New Testament, laging patungkol yan sa redemption plan ng ating Panginoon sa humankind. Amen. Pero tandaan mo, yung salvation kasi ng humanity, this is a decision. Hindi yan pinapakailaman ng ating Panginoon. We decide. Kaya nga even in Bible study, diba, we're not compelled to attend. We are invited to join. And if we join, so we listen, we worship the Lord, and then yung banal na spirit ang kumikilo sa bawat isa po sa atin. Point number 5 na gusto kong i-apply natin, I think this is the last, living in the reality of Easter. Let the reality of Jesus' victory over sin and death permeate every aspect of your life. Live in the freedom and hope that Easter brings. Tandaan mo, hindi mo na kailangan ulitin yung tinapos na gawa ng ating Panginoon. Malaya na po tayo lahat. At ando na yung pag-asa natin. Kasi nga, tinapos na nga ni Jesus Christ sa cross. Kaya hindi na natin kailangan ulitin. Natapusin uli yung tinapos na gawa na nga ng ating Panginoon. Walang enough na sacrifice na pwedeng gawin ng tao other than the sacrifice of Jesus Christ na nagawa niya na 2,000 years ago. So, ano dapat natin gawin? E di i-receive ito, i-accept natin to, i-appreciate natin to, paniwalaan po natin. Knowing that Christ's resurrection assures believers of eternal life. Allow the truth of Easter to shape your attitudes, yan, our actions, our relationships, reflecting the transformative power of the gospel. Tayo pong manalangin, Panginoon. Salamat, O God, for this night na patuloy na pinaalala niyo po sa amin, Lord Jesus Christ, ang Easter, ang tinapos sa pong gawa sa cross ng Calvary, and after 3 days rose again from the dead.
dalangin po namin na patuloy na maniwala kami, panghawakan namin ng mga salita na aming napakinggan. And we pray, Lord God, na lumakad kami sa finished work of the cross. Alam namin, O Jesus Christ, may maganda ka pong plans sa bawat isa po sa amin, Lord. At alam po namin that it will come to pass in your perfect time. Kaya, Lord, salamat for this time. Sa inyo, Lord God, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.